Hello guys! Welcome again! So yes po, gagawa tayo ng dalawang cake na isang client lang ang nag-order. O, di ba? Pero medyo matumal nga talaga. Pero nagpapasalamat ako at itong client ko, halos yung mga client ko na umu-order nitong mga nakaraan ay isang pamilya lang po. Nakakatuwa naman. So ngayon nagpe-prepare tayo ng ACC whipping cream. So ayun na nga, ito na itong ginagamit ko simula na maumpisahan ko siya, o di ba? So, tignan mo naman, walang dumidikit sa lalagyan niya. Yun ang isa sa maganda dito. So, isa yun. Kasi yung iba, di ba, dumidikit. Kailangan mo pang hagurin masyado. Ayan, may pag-inom si lola mo. So, ito, nagtimbang lang po ako ng 500 grams na cold water. Hindi 3 cups, 2 cups lang yan at hindi pa yan mauubos. Take note. So, ayan, nilagay ko sa aking mixer na lumalaban kasi palaging nakahay. So, ayan, inom-inom tayo. Yan ang tinatawag na multitasking. Huwag kayong magpapagutom, guys. So, ayan, inaantay lang natin ang ating ACC whipping cream. Wala, ano pa, hindi pa, naglagay na ba ako ng tubig? Parang hindi pa, ito pa lang. Oh, so, ayan, tumatalsik, kaya kailangan nating takpan. So, kailangan nyo nating takpan yan para hindi tumalsik yung water. So, ganyan. Pero, pwede rin naman yan pag ang inyong mixer ay Milo, sa kaso ko nga wala. Ayan, di ba naka-standby ang aking KitchenAid kasi hindi ko pa napapagawa soon, Lord. Sana may mga order para mapagawa ko na. Tapos ayan, dinagdagan ko ulit. Nakita kong pwede pa. So, kaya i-eyeball nyo lang, guys. Kung pwede pa, ha? Wag buhos ang buhos. Pag nasubrahan, hindi nyo na yan bubabawi. So, ayan, tinitignan pa ng lola mo kung ilan ang naiwan. So, almost 1.5 cup ang nailagay ko dyan. So, ayan, tignan nyo ang texture niya. Napakaganda nga naman. Napaka-smooth at napaka-stable. O, diba? Yan ang nilalaban ng ACC, ang pagka-stable niya. So, start na tayo sa first cake natin. So, yung first cake natin is 8 by 4 at ang second cake natin ay 7 by 4 or 7 by 5, something like that. So, dalawa ang my birthday, magkapatid yata ito. Isang 7 years old at isang 3 years old. At take note mga ka-cakey, ako ang nag-deliver niyan. Mag-isa, oh my God. Parang second time ko ito mag-deliver kaso sa Mabini at nga rush hour kasi pang 6:30 ito pero sabi ko alis na ako before 5 on. Dami nang inano ko. Malapit lang yan. Diyos ko, dahi, grabe ang experience ko kasi ako nga lang mag-isa. Tapos, eto na, yung mga data dyan sa cellphone nyo. Kumusta naman? Nakakaloka ang data ko talaga. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Alam mo bang sa gitna na sinunod ko si Waze? Kasi ni Waze ko, kasi alam mo malit sa Maynila, ang dami mga pasikot-sikot. Winaze ko siya. Papunta sa venue, Diyos ko, dahil nawala ang Waze. So, ano na? Sabi ko, ano nang gagawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Ay, totoo ito, guys. Talaga naman po. Ayun na nga. Nawala talaga ako. Tapos, pero, tinatanong ko before pa, sinasabi ko, saan ba yung MH Del Pilar na McDo? O, di ba malapit lang? Kasi somewhere in Ermita yan, UN. Alam ko na yun dahil nakakain na kami doon. Pero, nagtiwala pa rin ako sa Google Map kasi nga gusto ko magsiguro ba. Ay, Diyos ko, na doon ako nagkamali. Buti na lang. Alam niyo bang nakarating ako, if taga Maynila kayo, alam niyo ito sinasabi. Nakarating ako sa SM Manila. Oh, biro mo yan, from Malate to SM Manila. Di ba ang layo? Nasa UN lang yun. Ala, sabi ko nung ako'y nasa ano, sabi ko, ayoko na, papatayin ko na to. Sabi ko, walang, hindi siya, puro rerouting daw, rerouting. Sabi ko, bahala na, ako na magdidesisyon sa buhay ko. Ang kagandahan lang pag ikaw ang mag-isa, wala kang kalaban. Kasi kung may kasama ka, dami siya, hindi dyan, hindi yan, ganar. So, ayun, awa ng Diyos, nairating ko rin siya ng about magsi-6. O, di ba? Grabe! Pero at least naiabot ko sa tamang oras at pagdating ko ng venue, nagdi-design pa yung mga naglalagay ng mga ano doon, decorations. So, ayan. So, ito na nga ang ating cake. Ang daming kwento. So, ito na yung cake. O, ganyan lang naman ang ginagawa ko. Pero kulay blue yan kasi yung cars, mga Hot Wheels, o, diba? So, muntik ko pang makalimutan lagyan yan.
na barbecue stick. Ano bang nangyayari? So, syempre hinabol natin. Kasi mabuti na ang sigurado kaysa sa sorry. 'Di ba? O ayan, nilagyan ko na ng barbecue stick na tatlo. Almost 8x5 na yan pag nalagyan ng icing kasi mataas na, 'di ba? Pero ano lang ginawa ko nga dyan eh, 2 layer lang. Tsaka kasi makapal naman yung icing niya. So, hindi naman mabibitin, 'di ba? So, ayan. Ang gagawin natin dyan is kulay blue. Pero, since dalawa nga, so tinapos ko muna ang ganyan. Tapos, ayan, isusunod ko na yung kulay pink. O, ayan. Diyos ko, punas ang lola mo kasi talagang ayoko ng malagkit. O, ayan, tinapos ko muna yung kulay blue. 'Di ba nauna sa kulay pink? Oh. Kasi iba ang design ng kulay pink. So, ayan ang blue ko na blue. Kita nyo kakonti lang ang icing na linagay ko. Pero medyo isang kutsarita siguro ng kulay blue na food color. Putraco blue po. Maganda yan. Talagang pigmented na pigmented siya. Tsaka gumamit na rin ako ng piping bag. Ayan. Para konti lang ilalagay natin. Kasi nga, sa ibabaw lang naman. So, ayan. Kasi kung yan, kukulayan mo na yan agad-agad, hindi mo makukuha talaga yung blue. Maiinis ka lang kasi magiging sky blue siya. So, ayan na. Pero dito sa camera, parang hindi siya dark na blue, no? Or later, makikita nyo dyan. So, ganyan lang. Bilis niya lang talagang gawin. So, ibinigay ko yan ng 1/8 bawat isa. Tapos may kasamang cupcake. Okay na ba yun? Ay, by the way, may nabasa na naman ako sa Facebook. Yung mga presyohan. Ang presyo ng cake ng isang kilalang bake shop. Hindi lang yun basta kilala ha. Talagang it's a high standard. So, talaga yung mga cake nila is 50,000 up, mga ganon. Tapos magko-comment, ay, ganito na pala ang price. Dapat ganito na. Sorry po Pero hindi tayo pwede magsabay doon. Alam niyo naman na pag naggaganon kayo, depende yun sa market nyo. And of course, mga premium ingredients ang ginamit doon. And then, ang skills doon ay nag-aral talaga yun. Baka nag-aral pa sa abroad ang mga naggumawa nun. Kaya ganun sila magpresyo talaga. Pero kung iisipin mo, kaya naman nating gawin. 'Di ba? May mga design naman siya na kaya naman nating gawin. Pero mostly, ang design talaga nila is super ganda at super complicated. Kaya ayun ang presyohan nila. So, hindi lang mga basta-basta ang baker nila doon, mga kilala na talaga at nag-aral na talaga yun sa mga ibang bansa pa. Kaya, ganun ang presyohan. So, wag niyong sasabihin na ganun, tapos i-rise mo nila. Depende po yan sa costing nyo at depende po sa market ninyo at sa skills na meron kayo. Kung ang kakalabasan nyo ng product is naman sa presyo talaga, why not? Pero kung alam nyo namang walang bibili niyan, syempre, doon na tayo sa pangmasa lang. Pangmasa lang tayo, guys. So, ito is 1/8 na ang ibinigay ko dito, bawat isa. O, ito na nga yung second cake. Girl naman, magkapatid siguro ito, for 3 years old. Pero, ang theme pa rin sa car, diba? So, ganyan. Yung nilagay ko dyan is photo print lang yan. Pinaprint ko lang yan na waterproof na yung papel. So, hindi na tayo naglagay ng mga tape. Hindi na siya magmo-moist kasi waterproof ang ginamit na papel dyan. Para wala na tayong lagay-lagay na mga scotch tape. Pero kung kasi minsan, depende sa papel na gagamitin. Ang iba kasi, pag mahina yung papel, nagmo-moist, diba, yung mga photo print. So, ayun, dapat mag-invest na rin sa papel. So, ganun lang ka-easy. As in, very easy naman to. Kayang-kaya. So, I think okay na sa 1/8. Ano ang palagay niyo mga ka-cakey? Kumusta kayo dyan? Napapadalang yata ang ating upload kasi matumal din naman ang ating benta. So, ayan. At least, nagpapasalamat ako kasi nga, matagal na itong nakabook actually. Talagang siguro sa isang buwan na isang pamilya lang talaga sila. I mean, kung hindi man sila talaga closely related, pero iisang lugar lang sila. Diyos ko, mamimiss ko yata ang mga ito, if ever. So, ayan, naglagay lang tayo ng design na ganyan. So, 1M ang ginamit ko dyan, guys.
'Di ba napaka-stable ni ECC? Baka naman. Ang dami nang ini-sponsor ni si ECC kaso tayo hindi tayo mapansin. Dapat talaga maraming views. So, ayan na nga. Ito namang red, may istorya na naman ito guys. Diyos ko, alam nyo bang red na yung frosting ko na yan. Tapos sabi ko, medyo ilagay ko muna sa ref kasi may gagawin pa ako. Ay, naku po, paglagay ko sa ref na laglag, basag yung pinaghaluan ko, yung bowl. Basag, ubos yung red. Tapos, ang nakakatawa pa dyan, kasi yung food color ko, last na. Kaya kung makikita nyo, parang pink. Pero nung lumao na, nung nag-rest na siya, naging red na siya. So, ayan, finish na tayo. Konting borderline na lang dito sa pink nating cake. Grabe ang istorya niyo. As in, buti na lang kamo. Meron akong frosting pa at saka yung food color nga. Pinutol ko pa nga, ginupit ko na yung red kasi wala na. Ang grabe talaga. At pinagkasya ko talaga. At saka, ever whip na yon. My God, tignan nyo, red na siya. So, ayan yung set. May 12 cupcakes each. Ayan. Tapos yung Hot Wheels din, meron din yung 12 cupcakes. Ayan. So, kulay blue naman siya. At yan yung topper niya. Printed topper din siya. At sa venue ko na lang siya nilagay. So, ayun. So, thank you so much for watching. Sana may nakatutunan kayo sa aking istorya. Istorya sa aking mga chika. So, yun na. Thank you. God bless. Bye.